Sa likod ng kwentong ito ay si Alejandra Lafuente, isang magandang brunette na naninirahan sa Mexico City. Siya ay may maitim na buhok at mapungay na mga matang kulay kayumanggi na higit pang nabibigyang pansin dahil sa kanyang makapal na pilik mata. Siya ay may napakagandang pangangatawan dahil mahilig ito sa yoga at fitness exercises. Larawan siya ng isang babaeng maalaga sa sarili. Madalas siyang makita sa mga salon. Pinapanatili ang maganda at maayos na postura sa harap ng mga tao. Pagdating naman sa kanyang karera, sinundan niya ang yapak ng kanyang amang psychiatrist. Si Dr. Alberto Lafuente, popular sa pag-aaral ng mga mental illnesses gaya ng schizophrenia at iba pang mga manic disorder ang naging idolo ni Alejandra. Nag-enroll siya sa pinakamahusay na universidad para sa psychiatry at nagtapos ng may karangalan. Gayunpaman, nang siya'y makapagtapos ay nagustuhan niya ang pagiging psychotherapist kaysa sa psychiatrist. Ang psychotherapist ay karaniwang nakatuon sa pagtulong sa mga pasyenteng dumadaan sa depression o behavioral problems sa pamamagitan ng counseling o talk therapy. Samantalang ang psychiatrist ay nakatuon sa pagbibigay ng gamot o medikasyon sa mga taong nakararanas ng mental illnesses. Nakakuha ng lisensya at nakapagpatayo ng sariling klinika si Alejandra at nagsimulang magbigay ng serbisyo para sa mga kliyente na puro babae lamang, karaniwang may depresyon, problema sa relasyon o tiwala sa sarili. Gayunpaman, habang natutulungan niya ang ibang tao ay mayroon din itong sariling suliranin na kinakaharap. Ang unang kasal ni Alejandra ay naging masalumuot at maagang nagwakas. Naiwan sa kanya ang dalawa nitong anak. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Alejandra. Naniniwala siyang hindi hadlang ang pagkakaroon ng dalawang anak para ipagpatuloy ang kanyang pangarap na makahanap ng lalaking makakasama at magiging mabuting ama para sa kanyang mga anak. Matapos maghiwalay ay naging casual pa rin ang pagsasama ng dating mag-asawa. Paminsan-minsan ay nagtutungo ang lalaki sa kanilang bahay upang makita ang mga anak at alagaan ang mga ito. Gayunpaman, lingid sa kaalaman niya ay magwawakas ang kanyang buhay sa huli niyang pagbisita sa bahay ng dating asawa. Pinapasok siya ni Alejandra sa pintuan ng likod ng kanilang bahay dahil ayon sa kanya ay sira ang kandado ng kanilang main door. Pagkatapos ay pinapunta siya nito sa banyo dahil ayon sa kanya ay naliligo roon ang kanyang bunsong anak. Nang pumasok ang lalaki sa banyo, natagpuan niya ang tape sa sahig at isang bathtub na puno ng tubig ngunit walang bata. Doon niya napagtanto na may mali. Paglingon nito sa likod ay tumama sa kanyang sentido ang isang matigas na bagay na dahilan upang mawalan ito ng malay at tuluyang malagutan ng hininga. Agad namang sumaklolo ang isang kapitbahay na nakasaksi ng nangyari. Inaresto si Alejandra at kinasuhan ng salang pagpatay. Dinala siya sa istasyon at ikinulong sa selda kung saan siya nanatili ng 1 buwan bago ang kanyang unang pagdinig. Sa paglilitis, mariing itinanggi ng akusadong si Alejandra ang krimen. Ngunit noong Hunyo 14, 2012, ibinaba ang hatol. Isinaalang-alang ang mga ebidensya at ang pagkakaroon niya ng 2 menor de edad na anak. Hinatulan si Alejandra ng 1 taon at 4 na buwang pagkakakulong. Dahil sa maayos na koordinasyon ng mga abogado at sa tulong ng pera ng kanyang ama, napalitan ng probation ang kanyang sintensya. Makalipas ang ilang buwan, nag-file siya ng apela upang ibasura ang kaso dahil ipinagdiinang self-defense ang nangyari. Humingi ng muling paglilitis ng kaso ang mga human rights activists bilang suporta kay Alejandra. Lubos silang naaawa sa babae na ipinakita sa korte bilang biktima ng karahasan sa tahanan. Bilang resulta, nirepaso ng korte ang kaso at ginawalang sala si Alejandra. Pagkatapos ng kanyang paglaya, pinagpatuloy niya ang kanyang buhay at trabaho bilang psychotherapist. Lumikha siya ng imahe ng isang babaeng biktima ng gender inequality na lumaban at nagtagumpay. Bunga nito, lalo siyang sumikat at binagsa ng mga kliyente. Hindi nagtagal, nakilala ni Alejandra si Alan Carrera Cuellar. Si Alan ay isang kilalang negosyante. Nagmamay-ari ng malawak na business chain at nagsusupply ng construction materials sa buong bansa. Hiwalay si Alan sa unang asawa. Bagamat maikli ay naging puno ng saya ang kanilang pagsasama. Ang kakulangan ng presensya ni Alan sa bahay ang naging dahilan ng kanilang diborsyo. Labis na nahirapan si Alan sa pakikipaghiwalay sa kanya ng babaeng minahal niya mula pagkabata.
Nagtangka siyang humanap ng mga bagong karelasyon, ngunit hindi nito napawi ang kanyang kalungkutan na nagtulak sa kanyang maglango sa pag-inom ng alak. Unti-unting lumala ang kanyang bisyo. Sa pagsisikap na labanan ang depresyon at pagkagumon sa alak, sinubukan ni Alan ang maraming paraan: pagbabasa ng mga libro, pagtitake ng mga drips, pagliliwaliw at iba pa. Hanggang sa isang araw, dinala siya ng tadhana sa isang kilalang psychiatrist na si Alberto Lafuente, ama ni Alejandra. Sa kabilang banda, ang dating asawa ni Alan ay dumadaan din sa mahirap na proseso ng pag-move on. Si Alan lamang ang lalaking naging bahagi ng buhay niya at sa kabila ng kanilang paghihiwalay, hindi niya pinayagan ng ibang tao na maging bahagi ng kanyang buhay. Upang malampasan ang kanyang kalungkutan, nagpa siya rin ito na pumunta sa isang therapist. At dahil sa mapagbirong pagkakataon, nadala rin ito sa parehong therapist ni Alan na dati nitong asawa at dahilan ng kanyang pinagdaraan ng depresyon. Ipinaliwanag ni Dr. Alberto Lafuente na hindi niya maaaring pangasiwaan ang parehong mag-asawa dahil na rin sa ethical standards na sinusunod ng mga katulad nilang doktor. Kaya inirekomenda niya ang babae kay Alejandra bagamat hindi nito ipinaalam sa pasyente na anak niya ito. Bunga ng rekomendasyon ng kanyang ama, masusing inasikaso ni Alejandra ang babae na nagkwento tungkol sa kanyang nakaraang relasyon. Sinabi ng babae na masaya ang kanilang naging pagsasama at ang tanging hadlang lamang dito ay ang kakarampot na oras na ibinibigay nito sa kanya. Dahil na rin sa nabigong relasyon sa unang asawa ay naging interesado si Alejandra sa lalaking ikwento ng pasyente. Kaya't hiniling nito sa kanyang dalhin ang kanyang asawa para sa isang joint consultation at tiniyak nito na kaya niyang lutasin ang kanilang problema sa isang session at tapusin ang anumang ugnayang natitira sa kanilang dalawa na nagpapahirap sa kanilang kalooban. Sa nangyaring session ay isinagawa ni Alejandra ang balak nito na akitin ang lalaki at tila naging matagumpay naman ito dahil matapos ang session, inalok ni Alan si Alejandra ng kape upang pag-usapan ang mga problema sa pamilya. Sa una, tumanggi pa si Alejandra dahil labag ito sa code of ethics ng mga doktor, ngunit naganap pa rin ang date ng gabing yon. Mabilis na umusbong ang pagtitinginan nila. Di nagtagal, nalaman ng dating asawa ni Alan ang tungkol dito na ikinagulat niya. Gusto pa sana niyang isumbong ito sa ethics committee ng doktor pero hindi niya ginawa. Si Alejandra ay napakagaling na espesyalista, kaya naman nakumbinsi niya ang babaeng kliyente na palampasin na lamang ang sitwasyon. Ayon sa doktor, ang selos at kawalan ng kakayahang pakawalan ang dating asawa ang dahilan ng sitwasyon. Kaya't hindi magkakaroon ng masayang hinaharap ang bawat isa sa kanila kung hindi nila ito malalampasan. Dahil dito, nagdesisyon ang dating asawa ni Alan na huwag nang magsampa ng reklamo at ito na rin ang naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang therapy sessions. Ilang buwan matapos magkaroon ng relasyon si Alejandra at Alan ay nagdesisyon silang magsama sa iisang bahay. Pagkatapos ng 2 buwan, nagpasya silang gawing legal ang kanilang relasyon. Sa mga panahong ito ay ipinagwalang bahala ni Alan ang nakaraan ni Alejandra dahil na rin ang alam nito ay biktima siya ng dati niyang asawa at hindi na nito gustong ungkatin pa ang masalimuot na nakaraang ito. Noong Abril 2014, nagpasya si Alan na bisitahin ang kanyang mga magulang. Dito niya ikwento ang tungkol sa bagong relasyon at ang nalalapit nitong pagpapakasal dito. Sobrang ikinagulat ng mga magulang ni Alan ang bilis ng mga pangyayari at ang kawalan ng sapat na panahon upang makilala nila si Alejandra. Isang linggo pagkatapos ng pagbisita, isinagawa ng dalawa ang pagpapakasal. Nakapagtataka ngunit hiniling ni Alejandra kay Alan na huwag nang anyayahan ang kanyang mga kaibigan o kamag-anak. Hindi sila nagpadala ng mga imbitasyon dahil balak nilang gawing simple na lamang ang kasal. Ngunit kalaunan, lumitaw na ang ama ni Alejandra na si Alberto Lafuente ang tanging kaanak na dumalo sa seremonya. Sa una ay naging masaya ang buhay ng bagong kasal, puno ng mga plano at pangarap. Ngunit hindi ito nagtagal. Hindi kayang itago ni Alejandra ang kanyang pagiging hysterical. Unti-unti, nagbago ang relasyon ng mag-asawa. Si Alan na likas na tahimik ay hindi nagbabahagi ng mga detalye ng kanyang personal na buhay sa mga kaibigan. Kaya naman, halos walang nakakaalam sa nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Pagkatapos makilala si Alejandra, unti-unting lumayo si Alan sa kanyang pamilya. Mula nang ikasal si Alan at hindi maimbitahan ang kanyang pamilya ay nagdamdam ang mga ito at naputol ang kanilang komunikasyon sa isa't isa.
Napansin ng mga natitirang kaibigan ni Alan na unti-unting umiikli ang pasensya ni Alejandra at nawawalan ito ng kontrol sa sarili. Halos araw-araw ang kanilang mga away at karamihan sa mga ito ay walang malinaw na dahilan. Isang gabi, ayon sa testimonya ni Alejandra, napagpasyahan niyang tingnan ang cellphone ng kanyang asawa. Tulad ng karaniwang nangyayari, natuklasan niya ang mga mensahe mula sa ilang kababaihan na may malalaswang nilalaman. Hindi niya pinalagpas ang natuklasan. Ayon sa kanyang salaysay sa korte, nang madiskubre niya ang pagtataksil, wala na raw silbi pang isalba ang kanilang pagsasama dahil bukod dito ay binubugbog, iniinsulto at inaalipusta siya ng kanyang asawa. Sa hindi malamang dahilan, hindi na sinubukan ni Alejandra ang mga pamamaraan ng psychotherapy upang ayusin ang relasyon na ginagawa naman niya sa mga kliyenteng dumaranas ng parehong sitwasyon. Taliwas dito, nagdesisyon si Alejandra na harapin ang suliranin kay Alan gamit ang isang paraan na dati na niyang ginawa. Inilaan niya ang kanyang oras sa paggawa ng perpektong plano para paslangin ang kanyang asawa. Samantala, patuloy pa rin si Alan sa kanyang pang-araw-araw na buhay at walang ideya sa masamang binabalak ng kanyang asawa. Madalang nang makipag-ugnayan si Alan sa kanyang pamilya, ngunit sa kaarawan ng kanyang lolo kung saan isang bihirang salo-salo ng pamilya ang ginaganap taon-taon ay dumalo si Alan kasama si Alejandra. Ipinahiwatig naman ng mga kilos ng magulang ni Alan sa salo-salo na hindi nila tanggap si Alejandra sa kanilang pamilya. Ikinagalit ni Alejandra ang sitwasyon at ito'y lalong nagpabigat sa kanilang relasyon. Nakalulungkot man ngunit iyon na pala ang huling beses na makakasama ni Alan ang kanyang pamilya. Noong Oktubre 31, 2014, nagpadala ng mensahe si Alan sa kanyang pamilya gamit ang kanyang telepono at sinabing nakauwi sila ng ligtas mula sa birthday party ng kanyang lolo. Simula noon, hindi na siya muling nagparamdam. Pagbalik ni Alan mula sa pagtitipon, nagkaroon ng isa pang matinding pagtatalo at napagpasyahan ni Alejandra na tapusin na ang lahat. Nilagyan niya ng pampatulog ang gatas na karaniwang iniinom ni Alan bago matulog. Pagkatapos, gumamit siya ng unan upang takpan ito habang natutulog. Pagkatapos ng malagim na akto, may mas nakaririmarim pa palang kayang gawin si Alejandra. Kinakailangan niyang itago ang labi ng asawa ngunit masyadong mabigat si Alan, kaya kinailangan niyang makapag-isip ng mabilis na paraan. Tumakbo siya sa bakuran ng kapitbahay upang kunin ang isang electric saw at ito ang kanyang ginamit. Hindi ko na masyadong ilalarawan ang kasukdulan ng kanyang ginawa dahil na rin sa polisiya ng YouTube. Ngunit batid kong alam na ninyo kung saan ito ginamit ang electric saw. Pagkatapos, isinilid niya ang mga bahagi nito sa garbage bag at inisip na putulin ang mga bahagi na maaaring magbigay ng pagkakakilanlan nito. Alam niyang ang mga bahaging ito ang magtuturo sa pulisya kung paano matutukoy ang biktima na maaaring magdiin sa kanya. Isinilid ni Alejandra ang mga bag sa malalaking maleta. Habang papalapit ang bukang liwayway, umalis si Alejandra ngunit isang matandang kapitbahay na hindi makatulog ang nakakita sa kanya mula sa bintana. Nabalisa ang kapitbahay sa maagang pag-alis ni Alejandra. Nag-alala ito dahil tila mabigat ang mga maletang bitbit niya at hindi man lang ito tinutulungan ng kanyang asawa. Naghinala ang matanda dahil kakaiba ang kilos ni Alejandra, palingalinga sa kanyang paligid. Nang magbukang liwayway, bumalik si Alejandra sa bahay. Lalo itong ipinagtaka ng mapagmasid na kapitbahay. Habang sumisikat ang araw, nagpatuloy si Alejandra sa kanyang normal na buhay. Noong ika-6 ng Nobyembre 2014, natagpuan ng mga pulis ng Mexico ang isang bahagi na itinapon ni Alejandra. Agad na inalarma ng pulisya ang publiko dahil sa nakakagulat na natuklasan at dahil naniniwala silang may mapanganib na taong umaaligid sa kanilang bayan. Makalipas ang wala pang isang araw, natagpuan ang iba pang mga bahagi sa iba't ibang lugar sa lungsod. Kapansin-pansin ang layo ng mga lokasyong ito mula sa isa't isa. Dinala ang mga nadiskubring bahagi sa Best Forensic Laboratory, kung saan mabilis na natukoy ng mga eksperto na ang mga ito ay mula sa iisang tao. Upang maiwasang mapagbintangan, sinimula ni Alejandra ang pagpapadala ng mga mensahe sa mga kamag-anak ni Alan gamit ang pangalan nito. Sinubukan niyang ilihis ang mga hinala, ngunit lalo lamang lumala ang sitwasyon. Hindi niya alam na lumayo ang loob ng pamilya ni Alan sa kanya mula nang siya'y ikasal, at hindi na nito kinakausap ang pamilya mula noon. Ipinaalam ni Alejandra sa mga magulang ni Alan na magbabakasyon sila at mawawalan ng kontak. Gayunpaman,
Nasira ang kanyang plano nang makaligtaan nitong isama ang kanyang amang si Alberto sa sasabihan nito tungkol sa pansamantalang paglayo. Tumawag si Alberto Lafuente sa pamilya ni Alan at tinanong kung alam nila ang kinaroroonan ng mag-asawa sapagkat hindi niya makontakt ang dalawa. Tinanong niya ito dahil nag-aalala rin ang mga pasyente ni Alejandra dahil sa hindi nito pagsipot sa mga counseling sessions na matagal nang nakatakda. Kalaunan, muling tumawag si Alberto sa mga kamag-anak ni Alan upang ibalita na nahanap na si Alejandra at sapilitang ipinasok ito sa isang klinika dahil umano sa depression dulot ng pagtataksil ng kanyang asawa. Dahil dito, lalo lamang kinabahan ang mga kamag-anak ni Alan at sinubukang hanapin si Alan ngunit walang nangyari kaya't humingi na sila ng tulong sa pulisya. Ito ang panahon kung kailan natagpuan ang mga labi ng hindi pa nakikilalang tao sa Mexico kung kaya't sa tulong ng mga eksperto ay nagdesisyon ang kapulisan na ihambing ang mga DNA sample nito sa DNA ng pamilya ni Alan at lumalabas sa resulta na ito ay 100% match. Agad na naglabas ng search warrant ang mga investigador sa bahay at opisina ni Alan. Natagpuan ang isang tambak ng sariwang lupa sa likod ng bahay. Matapos maghukay, natuklasan ang mga bahagi tulad ng mga daliri at ngipin ng mga nawawalang parte ng natagpuang labi. Ikinagulat ng lungsod ang balita lalo pat kilala si Alejandra dahil na rin sa nauna nitong kaso noon at dahil pinaniwalaan ito noon bilang babaeng biktima ng pang-aabuso. Napagtanto rin ng kapitbahay ni Alejandra na ito ang dahilan kung bakit umalis ito noong gabing makita niyang may dala itong maleta. Sa simula, sinubukan ni Alejandra na itanggi ang kanyang kasalanan. Umasa siyang makakaligtas muli sa anumang parusa. Ngunit mabilis na nalutas ng investigasyon ang kaso. Ang testimonya ng matandang saksi ay malaki ang naitulong. Ang oras na ibinigay nito ay tumugma sa tinatayang oras ng pagkamatay ni Alan. Ginamit ni Alejandra ang kanyang posisyon upang makakuha ng gamot na pampatulog, isang uri ng gamot na tanging doktor lamang ang may access. Lalong nagpabigat sa kaso ang mga ebidensyang nakalap ng pulisya. Nakuhanan din ng CCTV na pumasok si Alan sa bahay ngunit hindi na ito lumabas. Noong ika-10 ng Disyembre 2014, ibinaba ng hukom ang desisyon. Hinatulan si Alejandra ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kasuktulan ng ginawang krimen at pagtatangkang itago ang mga ebidensya. Gayon din ang pag-abuso nito sa posisyon bilang doktor upang ma-access ang isang mapanganib na substance. Kahit na sinubukan ng kanyang ama na iligtas siya sa pamamagitan ng paggamit ng koneksyon at suhol ay hindi ito umubra. Sa paglilitis, bumalik sa isipan ng publiko ang kaso ng pagkitil sa kanyang unang asawa at pinaghinalaang mali ang naging hatol ng hukom noon. Ngunit dahil matagal na itong nangyari ay wala na ring ebidensya upang mapatunayan ito. Matapos ang ilang apela mula sa pamilya ng mga biktima, binago ang hatol kay Alejandra sa pinakamabigat na parusang pagbawi ng kanyang buhay. Hindi na rin ito pinayagan na muling repasuhin ang kaso. Ang bahay at lahat ng ari-arian na naiwan ni Alejandra ay napunta sa kanyang mga anak. Ang ilang porsyento nito ay ipinagkaloob sa mga kamag-anak ni Alan at ng unang naging asawa nito. Nakalulungkot na ang isang babaeng may respetadong katungkulan sa lipunan, may maayos at magandang buhay ay magagawa ang isang napakalagim na bagay. Marahil kung sa unang pagkakataon ay naisilbi sa kanya ang nararapat na parusa ay buhay pa ngayon si Alan. Ano't ano pa man, isang bagay lamang ang dapat nating tandaan. Ang masamang bagay na ginawa natin sa iba ay babalik sa atin sa mas masamang paraan. At anuman ang mabuting gawin natin sa iba, ay aanihin natin pagdating ng araw. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.